1-1 sa Iligan, numero 1, Tatak RMN. Ang musunod na programa ining debate usa ka binayan. Ang mga pulong ug una-una nga pagaluwatan sa dumala diri, iya lamang ug walay labot ang mga kawani ug dumala ning sibihan RMN Iligan. Nagkaisip ay nagisnan ko ang problema hanggang sa kasalukuyan akin ang nakikita. Tuloy pa rin ang digmaan, kalataang kaguluhan sa Mindanao. Mindanao, Mindanao. Mga mamamayan doon ay takot ang nadarama. Hindi malaman kung ano ang gagawin sa kwit-kwita. Mga taong walang malay, madalas na nadadamay sa Mindanao. Mindanao, Mindanao. Pinoy kapwa Pinoy ang naglalaban doon sa Mindanao. Marami ng dugo ang gumanap sa lupa ng Mindanao. Mindanao, Mindanao. Mayong buntag no sab kaninyong tanan mga kaigsunan adlaw karon nga Biyernes, Labor Day karon, no? Atong ipadangat ang pagyukbo nato sa adlaw sa mga mamumuo. By the way mga kaigsunan, yan nasab kita sa atong panaguban sa Tulumanon, Kusog, Mindanao. Kini na sab inyong alagad Wheeler Flores Digaw uban ni Sir Jojo Bura. Sir, mayong buntag kanimo. May buntag, Wheeler, may buntag. Mga higala na itong siligan, may buntag sa inyong tanan. Labor Day karon, no? So atong dawaton kaning importante kay na adlaw na ang tingog sa mga Mamumuo. mamumuo maghiusa para sa ilang kaugmaon, dili lang sa ilang kaugmaon pero sa tibuok man sa Iligan ug sa tibuok Mindanao, Oo, labi na gyud sa tibok Pilipinas. Pilipinas. So, kanang padayon kita no sa paghisgot sa mga hisgutanan mga kaigsunan labi na gyud kay karong adlaw ato sang ipahaom pod Sir Jojo no. Ang adlaw sa mga mumuo sa labor sector. Okay. So, pinagi nini karon daghan sila ga ilusad nga mga programa. Usa nini ang mga issues tulog yun ka mga issues na appeal yun no ang issue may tungod sa rate increase sa kuryente o kanang pagbasura sa ipiralo o ang ikatulo kinini ang usa sa ilahang iparangat sa panawagan kinini ang rehabilitasyon instead nga ibaligya rehabilitasyon sa Pulangi Complex. Okay. Okay. Labor Day karon. Ay ngayon na masabtan gyud sa mga grupo sa mga labor dinit kita sa mga katawan sa Ligan na doon ay duha ka grupo sa labor. Ang usa ka grupo katong mga pabrika na wala maglisod Oo. sama sa Lapads, Migsi. Naka na sila grupo, meeting sana sila. Uy. Meeting sila. Kunya na bantayan ako atong sa kadlaw na kung mag-meeting sila manay sila sa boardroom sa Ligan Light na mag-meeting. Ha? So natingala ko dili kini ang labor ang mga tag-iya sa mga pabrika na para sa ila mahal ang kuryente basta naa lang. Oo. Kay tungod ang ilang mga produkto para man baligya sa lokal sama sa semento na wala man sila kompetensya kay
sila ra magyapon mga tag-iya. Kaya ang mga tag-iya sa cement factory sa Binadili Siligan, mga langya man. Unya ang ilang gitalabi ang ilang mang ginansya. Sa ato pa bahala na og mahal. Total ang presyo sa semento karon din gikan sa 220 payon sa 250. Wala may lain mapaignan ang mga tao na naghalag semento gikan sa Mikimo kag Balay payon sa katapusang gamay kang kasilya sa diha sa Kasaray na mapalit lang sa kasakong semento 200 ka pinman. Kay stricto man kayo atong gobyerno. Kaya sa lain mga dapit ug hinunduman ako atong una na ang semento 120 naman ang sako. Kaya atong panahon na ibaligya din 200 naman. Nagreklamo kani mga tag-iya sa mga planta din kaya nanga-bankrupt na kuno sila kay naay barato na semento. Sa ato pa moingon man sila na mahal mo semento kay mahal man kuryente. Sa ato pa walay smuggling og semento para makatabang sa linibo na mga tag-iya, mga ordinaryo na mga citizen gikan sa katong himog balay paingon sa pagdepor sa Bangira bayad gid sa walay kusmod sa mahal na semento kay tungod kay mahal ang kuryente. Na unta do naman unta dito sa Malaysia ug sa mga lain dapit ang pag-produce sa semento 80 pesos naman kada sako landed din sa Davao. Din sa mga gikan sa backdoor na to sa ato pa mo kuan gyud ang smuggled items kay barato man kumpara sa local na mahal. So wala na smuggling, iprotektahan nato, ignon nato ang 200 ka mga trabahante diha sa Lapards. Pero ginatos ka milyon, kagatos ka thousand na mga residente sa Ligan na magbagwod sa mahal na bayron sa semento kay tungod kay gapataka man ang increase kani mga tag-iya sa mga negosyo sa kuryente o mudulog sa bahala na mo apil lang sila basta matagal lang total ang mga pobre man mao pabayron. So kana nagrubo sa labor karon duha na sila. Na duha ang mga labor sa representing Iligan Light, Nigsi, Laparis o kanang mga factory ni tinhilugan na lokal ang ilang produkto. Pero nasa mo makita mga taga-buhay binil nagalisod-lisod din taon pangka ilang kumpanya kay halos dili makabayad sa ilang mga sweldo kaya ang ilang mga produkto dili man mabaligya nila tungod sa kamahal sa kuryente. Sama ng National Steel Corporation pila ka libo-libo na pamilya kanang Suarez mismo usa ka na ka hapit dako sa usa ka munisipyo na puro yung taong galisod ha kaya mga tao na former employees sa National Steel na-display sila busa kamo na mga membro sa labor na maayo inyong kabutang ayaw yung tao ninyo kalimpi ang problema sa inyong mga igsuon na mga labor mga trabahante ni mga nangalaot na kumpanya tungod sa kamahal sa kuryente. Okay, so mao ka na atong gusto na ipasabot ning Labor's Day. Okay, there is no equal treatment because 80% of the labor of Iligan, I can assume, does not exist compare sa atong 1960s, 1970s na daghan kayong mga labor, puro mga kwartahan. Karon ang nabili na lang halos kadaghanan nila naa sa negosyo sa kuryente sa Masiligan Light, naa na sa ng Lapads, naa na sa ng power group, naa na sa ang butokod na sad ng mga kuan coal-fired plant, mga coal-fired plant dito sa Kaswagan, Paninglitan og luoy kayo katong mga pabrika natong panahon nagitawag kita the Pittsburgh of the Philippines. Katong unsa man kita karon the basket case of the Philippines atong pa sa una na magiingon na hinumdumang yun ako ang isulti ni karon Vice Mayor Bong Abragan na
katong a bird in the hand is better than two in the bush. Murag man tong iyang nasulti ka na katong nilaban pa siya sa IDPP 1 o IDPP 2 na kung nalanggam na IDPP 1 na nabilin, mas maayo pa kani sa katong tuwa sa bus na daghan kayo pero wala sa atong kamot. Ug akong gitubag ang atong karon Vice Mayor, acting Vice Mayor Biligan na si Bong Abegan, Councilor Abegan, Acting Vice Mayor. karon na acting, pero atong panahon na councilor pa siya, Yes, na ang kaso sa Iligan dili man a bird in the hand is better than two in the bush. Sa panahon sa imong papa na siya pa'y vice mayor sa syudad sa Iligan, na vice mayor may papa, Oo. o katuwa gito mapildi sa pagka-councilor. Sayang panahon, it was not a matter of a bird in the hands and two in the bush. It was a matter of usa ka basket sa mga langgam diha sa ato. Kita'y tag-iya, kita'y nagdumina ng mga langgama. Unya karon, ug ibaligya ka ng IDPP 1 o IDPP 2 atong panahon na, Kato nga tayo mo. wala lagi langgam ang sigusa na bilin sa atong basket. Tuwa na tanan sa bus. Mao ka na atong sitwasyon karon, Councilor Abegan. Now you are the Vice Mayor of the City Biligan. Follow the footsteps of your father. Sa iyang panahon, ang langgam nato usa ka basket. Walay nasalag na masigusa ka langgam. Sa panahon sa pagbaligya sa IDPP 1 o IDPP 2, ang usa ka langgam na nabilin sa basket, di baligya pag yun sa barat kayo na presyo. Nawala ang tanan langgam nato. Hinaot paunta, magbalik ang panahon. Na kung mag-Labor Day, murag pista na grabe kayo. Daghan kayo na parade, taas kayo na parade, kay daghan mga labor na katrabaho sa atong mga langgam na nagpuno sa atong basket, ang mga factories ug ang mga industriya. Malipayo na Iligan. Pinakasapian kita sa panahon sa iyong papa. That's why I remember now this Labor Day, because labor is a matter of how many birds you have in a basket. Now, wala makita yung mga langgam. Ang naadya ka ng mga alumigas mana, saka baka na ng mga factory na patrabaho ng 200 pero kita tanan nag-isod. That is not a bird. What kind of animal is that? Langgam nga alumigas na, dili langgam nga. Oo, siguro mga alumigas. Lain lang ba rin yung alumigas, pero ang alumigas gagmay mo kayo. Kung sa ba kanina klase na hayop, ha? Yun lang sa kumungan ng mga halas na yun, pero grabe man kanina, lala na mga klase na mga langgam, ha? Sa ba kani, ha? Mga uwak ba kani na nakita lang sa panahon sa kilisod. Karang mabuhi ug doon ay mga matay. Ayun no, kamo na lang ang kapamati. Labi na kamo mga senior citizen sama kanako. Sana samahan ni Councilor Abegan kay nakahinumdum pa siya. Unsa kasikat ang Iligan atong panahon na. Unsa kasikat ang labor atong panahon na. Na kami mga batanon manangkay kami sa Bacolod, ngadto kami didto. Kaya mga teenager man lagi kami. Adto nga time. Ato na time, mga ambiro kayo itong taga Bacolod, may nate, ginapte ko, ginapala ang kwarta dito sa amon. Ang among tubag dito sa Iligan, bakho ang among gagamiton, kay grabe among kwarta dito. Mas grabe pa. Daon sana may karon piko para naman yung nabili nini. Bitaw. Daon sa kita sa Iligan. That's why this Labor Day, let us remember the greatness of Iligan once upon a time. Para doon na tayo lang taon
na silver lining na unta kana atong ipabalik ug naa kana pangalan sugdan sa kamot ni atong mga bag-ong Acting. mayor Rudy Marso na usa ka negosyante. Mhm. Hindi nila kato sa din siya, di ko naman mga pulis ko na to. Oo. Now, ikaw na magyod, negosyante ka magyod. Bulahan ka man sa inyong personal na mga negosyo. Sa ato paggamita, kanang imong know-how sa negosyo, kanang imong gut feeling. Kinaadman. Kinaadman nimo. Tanawon ta. Kaya na kay unong kabulan sa pag-prove na doon ay diferensya ang imong pagdala sa syudad sa Iligan. Pero tambagan ka lang sa nako, Mayor, acting Mayor Marso, awaw gyud paggamit og mga advisor kini mga tag-iya ini mga planta sa elektrisidad. Pasagdi ka na sila kay kanang ilang mga paninguha para kana sa ilang personal interest. Labi na kay kami mga langyaw din na kwarta ginansera gusto. Unya, bahala na total mo bayad mo gapon kita kay bahala ka mahal kay wala matalain mapalitan. Mo bayad man gapon kita, bahala nang mahal ang kuryente kay wala matalain mapalitan. Ayaw ka mo. Maski usa ka advisor niya na. Isalikway ka na sila tanan ug nasayod ka mo kinsa kani sila. Nasayran tanan kinsa kani sila. Busa maluoy ka mo sa inyong mga constituents kami mga Iliganon na for once dito mo mulaban sa interes sa katawhan, dili ka mo magpadayon og palaban atong mga negosyante na ang ilang tuyo ang ilang personal na ginansya. That is the message of Labor Day today. And let all labor understand the issues na ang atong pinakadako na kontra sa atong kaugmaon o sa atong mga kayuhan sa atong mga trabaho, ang atong pinakadakong kontra kaming mahal na bayroons kuryente na ato man kami tubig man kani na dili gabayran, Gasa man kini. gasa man kini para kanato. Remember, God said, He will help those who help themselves. Tabanan kita sa Ginoo kung kita magsugod sa pagtabang sa atong kagalingon. Kaya ang pasagdan lang sa nato ang atong mga interest, pili sa gadahan mutabang ka nato. Pagkita na nato unsa natabo ka nato dinhi. Yes. Ikan sa pinakasapian sa tibok Pilipinas, karon kita pinakaalaot og baboy pa, negosyo pas baboy nini kining Iligan, ihid kay sa pagsugod sa 1960s kung man gini wala kani ka kasi na high-tech na baboy kani na masinsay magkaon mutubo dayon talaga insakto na feeds tubo Buswak kayo. usa nga atong mga silingan ng mga rasa lang kani Cagayan de Oro rasa man lang ni sa una kumpara sa Iligan. Mga dito kami dito. Ay sos. Pildi ganis lalis ng taga Bacolod kana Panginoon Cagayan. Pildi sila tanan sa agreemento sa mga batanon kaya nakita namo ang kauswag, ang industriya, ang kasapian sa syudad sa Iligan. Pero karon mato kita dito mura kita mga tanaw kita sa kadako sa Cagayan de Oro. Labi na kita ko na unsa naman kani Cagayan de Oro. Nasa unang panahon wala raman ni kumpara sa syudad sa Iligan sa income. Number 1 income kita sa Mindanao. Baka pahinambog pa ta sa Pahinambog pa kita sa una karon di man ta pahinambog kay naa na makita sa mga silingan ng mga pobre karon. So karon makita nimo karon ang lagimbingan. Sa una mo ang wagi ko diha mo huna ko sus kalusod bas mga tao din unsa man ilang himuon din na isda ra gid ang fishermen na gid nga kanang mga yuta tanaw nimo halos pagang wala matubo. Ha? Nya mo ko kalusod gid ni. Pero karon pagtan agi dito
naanay mga restaurant, naanay mga hotel ng mga dagko, naanay ng airport. Moabot ang panahon yun na mapildi kita sa lulungan. Ang ato ragayong pan na mabali na to, Na mabalik ang kaugmaon. mabalik ang atong kagbaon sa tagbayan, mao na atong paon kayo balik Kini mga resources. kaning mga resources na to. Dili kita musugot mo sa importante kayo ko itong mensahe nako ni Congressman Bart Belmonte gahapon. Ayaw na paghulat sa magsaad-saad pa ka sa 2016. Sumbi na karon kay ikaw incumbent congressman ka. Nanay man gihatag ni Jericho Petilla, former Secretary of the Department of Energy, ang pagtukod sa usa ka hydroelectric power plant diha sa Manolo Portits. Kaya kanang hydroelectric power plant gani, hinamnan ka na ang nakatig-iya ang mga tao ra. Katong mga komplikado na mga negosyo na makita gyapon pero ang pribado ihatag na to. Kanang mga coal fire plant, kanang mga bunker diesel plant, kanang mga uban pa, kanang mga sun, kanang mga air, kanang mga whatever it is, ihatag na to na sa pribado kay dunay risko. Dunay risko unya tungod sa ilang management mukita sila. Pero insakto lang. Gilatos ka milyon pesos. Dili gilatos ka milyon na dolyares na ilang gusto. O ang tubig ang ilang gamiton. Kay dili man paliton ang tubig kana na source sa kuryente. Hinganlan ang tag-iya ang katawhan. I-reservar gina sa I-reservar gyud na ang tag-iya niya na ang national power o Mindanao power ba. Dan tag-iya ang katawhan para ang ginansya gamay lang. Isagol ang mga elektrisidad na himuon anang ubang mga pribado sektor na mahal-mahal. Pag mix nimo na ang napisyo, magpinakabarato kita sa buong Pilipinas. Congressman Belmonte, imperative yun na malihok ka. Ayaw ugato dito sa Manila sa Liberal Party. Kaya ang kontrolar dito ang mga tag-iya sa mga kuryente. Sama ni Pangilinan tag-iya sa Meralco. Sila manggani. Ang dumungar ka rin na 15 na hinong presidente sa Pilipinas. Wala na may PDAP, wala na may kwarta ang Liberal Party. Wala na may DAP na magamit kay illegal man. mga bossing ni sila. Okay, ang mga busing karon kaning mga tag-iya sa kuryente. Sama sa Meralco na atong panahon na ang leading candidate sa pagka-presidente sa Pilipinas na si Binay. Gianunsyo gina sa kalibutan. Gi-headline gina sa tanan newspaper na ang iyang gusto mahimong vice-presidente ang iyang busing. Ngayon sa katao na tungod sa kadako sa kwarta nining mga negosyante sa kuryente, nagdeklarar na siya daan na ang busing niya dili ang katauhan. Ang busing niya si Manny Pangilinan. Hinaot taon tayo din sa Sudan sa Ligan ang atong congressman o atong mayor dili may na ilang busing si Alcantara. Isugdan na ba ni Alcantara? Ipanawag ba ni Sir Luz Manila o gidiktahan ni Alcantara? Ni Tomas Alcantara gidiktahan sa istorya pa. Ako gatuon na tinuod kana. Ngayon ang atong incumbent congressman na ikaw ang mudagan pagka-mayor o ikaw Lawrence Cruz bata-bata manadaan sa mga Alcantara kay mao makanay gabaligya sa IDP 1 o IDP 2 sa mga Alcantara na karon ang mga Alcantara hingkita og 500 milyones kada tuig. Laway ra gyapon kapital. Kay gadagan ka ng mga plantaha, gipalit ka na og barato kayo. Una gitalikod lang, gibaligya rin nato sa dakong ginansya, gi-overpricean pagyud nila ang pag-repair kuno
na nasayod man kita tanan sa syudad sa Iligan. Naaman si Kabatingan. Taga National Power ka na siya. Nasayod siya. Unsa ang sitwasyon ng mga plantaha? Kondisyon, no? Kondisyon. Mm. Na A1 kondisyon. Ibaligya lang og barato kayo. Gipabayad pa kita. Nga, napabayran ba nato gabayad pagid kita? Imbis ato unta ka na. Yung joint venture nato niya na sa mga tao na mahibalo na muda ng pantaha. Tunga sa ganansya. Sa ato pa, ang Laway Capital. Ang syudad sa Iligan, nakatagiya. Karong gisolo ni Alcantara tanan. Wala kay bahin ang syudad sa Iligan naunta ug hingkita sila og 500 million kada tuig. Ang katunga niya na ang makatagiya ang syudad sa Iligan o gamiton kana sa pagpaubos sa bayronon sa kuryente. Busa nagingon ako na kung dili ibaligya ang IDP1 o IDP2, imbes ang atong bayronon atong panahon na 5 pesos and 50 centavos, manaog ka sa 3 pesos per kilowatt hour. Kung naa pa to. Kung naa pa sa ato ang IDPP, doon na pagkikiray-giran siya. Ihimos mga kalsada, ipalit og tambal sa mga hospital na unsa ba katong pagkahitabua. Pero yan mitar nila nakatong pagbaligya. Gitonto sila sa mga konsehala. Oo. Wala labot katong mga Wala man na to na nga, kwan. nga statement ni Honorable ha, Oh. Councilor Anghay. Oh. So honorable ang hay nagababawiyon niya. Kaya gitonto sila. Yung pagbanggit og Honorable. Oh, pero hanto na yun dito nang nagpasasig ni solusyon nga nahilo man ang atong Committee of Energy. Basta ang among hanyo karon sa bagong mayor, acting mayor Rudy Marso, hilisin na lang ka si Ariel Anghay kaya wala na rin kuha na ng tawa na. It is already proven that he cannot do anything. Put somebody who have plans for Iligan. Na ang iyang track record para gyud paglaban sa Iligan, pinaagi sa pagpaubos sa kuryente. Dili lang kay butang-butang lang kay mailan man atong tao nagabakak. Oo. Ug sincere ra gyud siya. Pamili anay mo mga konsehal niya. Ayaw lang si Honorable Anghay kay tried, tested, and failed already. Karang usa ka konsehal niya na gusto pa na may balik kong serbisyo sa syudad sa Iligan. Basta ipakita na to. Labi na katong iba na kapag yung ibagan magka-congressman. Tanawa na to, kung sayang liho karon. Ipakita na to kung sayang style, kung sayang na abilidad. Hingalan mo ato na sa skarsada. Hingalan kumbinsawo na niya. Dahil unang tingog ni Mayor Marso, ako gipadala, ako ni Mayor Marso dinhi pagkumbinsar kaninyo na mao kan sitwasyon natong katubangon na dili kita musugot, nabutan kita sa taga Manila, butan kita sa Liberal Party. Dahil na kanang Liberal Party, kaya kanang Liberal Party dili ka na makaon sa taga Iligan, Dili na makapabarato sa dili ka na makabarato sa kuryente kay mahal ang kuryente na yung mga tao dili makakaon sa ato, dili makaon ang Liberal Party. Kaya wala maghuna-huna sa interes sa katawhan. Klaro na kayo na ilang kailumon sa ato ang atong mga hydroelectric power plants, ilang ihatag sa mga negosyanting mga dagko. Kita maglisod unya katong ilang mga crony sama sa mga Lopez, sama sa mga Pangilinan, sama sa mga Alcantara, kinsa pa diha kanang mga tigiyang mga bangko na nabuang na nasa sila gusto pagit magtukod o mga power plant kay grabe kayong ganansya. Dili kita mapila-pila ng grupo ha. Og tinuod ka mo na gusto mo service sa katawhan sa syudad sa Iligan og mga leaders din sa Mindanao. Kamo taga Mindanao maghiusa. Usa ka tingog na dili kita musugot na binuangan pagi kita sa Imperial Manila. They have their needs, we have our needs.
Karon tungod sa kalisod nato. Gaunay kita, gigira kita sa Mindanao. Og atong ipasabot sa mga taintiwal Manila og ang Mindanao magubot ang Manila apektado. Dako kang kwarta na ilang gastuhon para lang pag-prepare sa kaning ilang mga gimuon dinis Mindanao nagapatay na makita gaunay na makita. Sama kanang ang tingog ni Freddy Aguilar. Dagang po na-displace nga mga empleyado. Nagkaisip ay nagisnan ko ang problema. Hanggang sa kasalukuyan akin pang nakikita. Tuloy pa rin ang digmaan, kalataang kaguluhan sa Mindanao. Okay, mo kana mga kaigsyon ato nabati ang mga mensahe ni Mr. Aurel Jojo Borja og agi kadto mga igsoon sa pagpaom labi na gyud sa tuang mga mamumuo dinis Dagbayan sa Iligan. Ngaunta ang ato mga city official magpakatutuo na sila para sa kaugmaon sa katawhan sa syudad sa Iligan. I-google lang ninyo mga igsoon sa internet inyong mabati pag-usab, inyong madungog no ang tulumanon Kusog Mindanao dinhi sa mong sibihan. Try to google sa internet no Kusog Mindanao para makabati og makadungog ang inyong mga paryente nga mo ni sitwasyon karon dinhi sa Dagbayan Siligan. By the way, sa ngalan sa to ang kauban si Mr. Aurel Jojo Borja og may buntag na kandok Yusapino Obial, may buntag na dok naminaw sa karon. Og kauban na itong speaker sa lawak si Judy Bunhok, si Pare Judy, sa ngalan sa itong station manager Ramil Imburong, kini yung alagad uban ni Mr. Aurel Jojo Borja, Wheeler Flores Digaw. Mayong buntag kanatong tanan. Ang solusyon ba'y digmaan sa lupang pangako? Hindi na ba masasabi ang mga kapatid natin sa Mindanao? Hindi na ba masasabi? Inadumati ang usa ka